ang pinag-uusapan namin ngayon sa committee at iniimbestigahan ay yung scam. Kasi talagang grabe ngayon na nai-scam tong mga at ang tinatarget nila itong mga senior citizens talaga. So ngayon may iniimbestigahan kami na matanda na ang ginamit pa na pang-scam sa kanya ay SSS. Hindi naman pwede na walang mananagot dito sa scam kasi kailangan namang mawala na lang ng matanda yung 1,000,000 na pinaghirapan niya. So yun ngayon iniimbestigahan. So sinasabi ko sa mga nakatatanda na huwag ho kayo agad maniniwala kung may magte-text sa kanila na may pera sila dito, nanalo sila dito, may kokolektahin sila dito, huwag silang maniniwala maski galing pa sa bangko. Kasi marami yon. Sa akin yan, daming nagte-text galing sa bangko na meron daw akong pera sa ganito, makokolekta, may napanalunan ako, ganun-ganon. Kung meron hong link, kung may link po yung pinadala sa inyo, huwag po yung i-click yung link dahil scam po yon. Walang bangko na nagpapadala ng link. Magandang bagong taon, magandang buhay, Kong. Ano bang inaasahan natin? Nabalita ko, itong isinusulong po ninyong Universal Social Pension Bill para po sa lahat ng mga Filipino senior citizens ay malapit ng maisabatas. Ano bang update po nito, Kong? Ito, aprobado na po ng 19 Congress sa Kongreso. Pero hindi naman na-actionan sa Senado. So, nirefile ko uli at na-approve na sa committee at nasa appropriation na. Ngayon, kung sana hindi namin ginawa, kasi ang na-approve ng 19 Congress is 500. Kung hindi sana namin ginawang 1,000, siguro bago kami nagbakasyon, aprobado na sa plenaryo, papunta ng Senado. Kaya lang, nagbakasakali lang kami, baka naman may hanapan ng pondo na maging 1,000 para pare-pareho ng tinatanggap ng social pension at ang universal social pension. So, malalaman ko itong pagpasok namin kung may nahanap na pagpondohan ng 500 dito sa APRO. Kung hindi, talagang ipapa-approve na lang namin ng 500. Para at least umusad-usad ito, mas madali nang pataasin kaysa sa maaprubahan, may sa batas. Ano ho yung yung pangunahing layunin po nitong Universal Social Pension Bill po ninyo at papaano po ito direktang matutulungan ang mga senior citizen sa bansa? Ito ay pangkalahatan na. Wala nang pili-pili, wala nang lista-lista. Basta 60 years old ka, pataas, mayaman ka man, mahirap ka man, may pension ka na tinatanggap ngayon na SSS, GSIS at kung anong pang-pension, o wala, ikaw ay kwalipikado na natatanggap ng buwanang pension pag ito ay naisa batas na. So walang specific na target lang. Lahat ay makakabenepisyo. Wala, lahat na. Basta senior citizen ka na. Opo. Pero papaano po yung magiging proseso po niyan, Kong? Saan po sila pupunta? At may mga requirements po bang kinakailangan pa para makakuha po ng pensyon mula po dito kung sakaling maisabatas nga itong panukala po ninyo? Ito walang requirements. Basta ang requirement lang ay senior citizen ka, 60 years old pataas. Kwalipikado ka. At importante na magrehistro po ang mga senior citizen. Kung hindi po sila makarehistro sa ating Commission on Senior Citizens, citizen, ay dito na lang sa OSCA. Kasi may mga OSCA naman sila sa bawat town, no? Doon sila magparehistro para sa ganon ang malaman na senior citizen sila at nandiyan sila para maibilang sila sa Universal Social Pension pag ito ay nasa batas na. Opo. Ano naman po yung mga hakbangin po ninyo o hakbang ng inyong komite para masiguro o matiyak na lahat po ng pensyon ay maibibigay ng tama o maayos at walang delay sa mga senior citizen po?
Yun nga talaga ang gusto kong mangyari, na kasi buwanan pension ito, kailangan talaga ng mga nakatatanda para sa mga maintenance nila, no? Kaya nga lang kung minsan nadidelay, kaya sana itong universal social pension ay kung hindi man buwanan, at least quarterly, na matanggap nila ang 1,500 kung 500 ang maaprubahan. No, kung 1,000 naman, 3,000 per quarter ang matatanggap nila. So, ito ay tinitingnan namin kung paano mapamadali. Ang sabi ko nga, gagamit na lang ng courier, total meron namang service charge ito. Opo, opo. Pero Natakaan. Oo. So ang nakikita ninyo ngayon ay budget, kasi marami pong budget priorities tayo, pero ang possible na halaga na possible na makukuha ng isang senior citizen ay nasa 500, pero ang gusto talaga ninyo ay gawing 1,000 kung kaya ng budget po. Yes. Kung kaya, kasi yung 500 sigurado na yon, kasi meron ng nakitang pondo ng 19th Congress, no? Ang inaano lang ho namin ngayon, sinusubukan namin, baka naman makitang pagpondohan itong another 500 para maging 1,000, kasi ang tinatanggap ngayon ng social pension ay 1,000. Opo, opo. Bago ko lang ipasok kay Partner Admar at sa mga karagdagang katanungan po, Kong, ngayong nasa APRO na, after that, ano yung mga susunod na possible na prosesong mangyayari para mabilis pong maisabatas itong inyo pong panukala? Pag naaprubahan na appropriation, aaprubahan na namin sa plenaryo, second and third reading. Pag naaprubahan na ng third and final reading, pupunta na sa Senado. Wala naman ako ngayong nakikita na problema sa pag-apruba sa Senado, dahil yata o 4 na senator ang nag-file ng parehong bill, Universal Social Pension, sa Senado, no? So hopefully ang committee chairman ngayon ng Social Justice ay si Erwin Tulfo. Kasangga naman natin yan sa pag-aalaga sa mga senior citizens. So hopefully ma-approve po ito sa Senado agad para pumunta na sa ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos. Opo, Congresswoman, magandang umaga po. Si Admar po ito. Ma'am, lagi pong nagva-viral sa social media pag may mga larawan po ng mga senior citizen, mga nakatatanda na nagtatrabaho po sa mga kumpanya, minsan yung iba sa mga fast food. Kamusta po ang sa inyo pong monitoring? Marami na po ba sa Pilipinas? Sa abroad meron pang ganito, pero dito po sa Pilipinas, dumarami pa po ba mga lugar po sa Pilipinas ang maraming mga senior citizen ang kanilang hinahire ang mga senior citizen po, Congresswoman? Well, may mga establishments na nagka-hire ng mga senior citizen. Kaya lang, nag-pass kami ng bill na employment opportunities. Ito ay pasado na rin sa Kongreso, pero hindi din inaksyonan ng Senado. So, ngayon, nirefile namin at na-approve na i-approve na namin itong pagpasok namin sa committee. At ito ay lahat po ng capable pa ng mga senior citizen na bumalik sa trabaho ay makakabalik na pag ito ay naisabatas na. At kung yung private establishment na tatanggap ng senior citizen ay binigyan namin ng incentive na 25% tax rebate kung tatanggap sila ng mga senior citizen. Opo, and meron na po ba kayong mga nakausap din na mga employer o grupo ng mga employer? Kamusta yung kanilang dito, pagtanggap? Well, okay naman ang kanilang pagtanggap, at actually ngayon ang mga tumatanggap ngayon medyo madami-dami naman na, yung kagaya ng SM, greeters lang, yung SM
yung ano yon SM, Shumart, no? Ay ano na, yung greeters lang, magaan lang ang kanilang trabaho. Pero mas maganda na kung maisabatas ito para at least mas may ngipin, no? May ano, para hindi lang kasi 4 hours lang kasi yung trabaho nila, at ano, eto naman may at least specific na sweldo na sila. Opo. So kumbaga parang same din yung sinasahod po ng sa mga senior citizens po, ma'am. And mga ilang populasyon, meron po ba kayong tansya kung ilan po yung mga senior citizen yung nabigyan ng pagkakataon na makapagtrabaho pa rin? Well, wala naman ako talaga exact data, no? Pero marami pa rin kasi talaga maraming nagsasabi sa akin na kaya pa naman namin kung ba't di kami pwede magtrabaho. So marami-rami rin yon. So I hope na talagang mabigyan sila ng opportunity na magtrabaho uli. Kasi, nandiyan dyan na yung experience sila, di ba? At saka throughout the years na nandiyan dyan sila, nakagain na sila ng wisdom. So palagay ko naman ay hindi naman sila mahuhuli sa mga bata ngayon. Opo. Speaking of para sa makakapagtrabaho pa rin kahit na nakatatanda na po, Congresswoman, meron po ba kayong panukala or pabor po ba kayo na taasan pa yung edad ng mga para sa bago sila mag-retire po? Okay na. Para sa akin, okay na yung 60 years old para ma-enjoy naman nila yung retirement nila, no? Pero kung gusto pa nila magtrabaho, ito na po yung batas na inihahanda namin para makabalik pa sila sa gobyerno o sa pribado. Opo. Siguro bilang panghuli, ngayong 2026, maliban po dito sa mga panukala po ninyo, meron pa ba kayong pinaplano o hinihimay pa para sa benepisyo po ng mga senior citizen, ma'am? Well, ang pinag-uusapan namin ngayon sa committee at iniimbestigahan ay yung scam. Kasi talagang grabe ngayon na nai-scam tong at ang tinatarget nila itong mga senior citizens talaga. So ngayon may iniimbestigahan kami na matanda na ang ginamit pa na pang-scam sa kanya ay SSS. Kasi itong kaya naano namin kasi ang laki nang nawala dito sa matandang ito. Binubuksan niya yung app ng SSS para magbayad. For what reason? Hindi niya mabuksan. So after 5 minutes na binubuksan niya, may tumawag sa kanya na taga SSS daw siya, down daw yung system ng SSS, kaya siya na lang tutulong. So ayun, hindi naman nagsuspetsa yung matanda kasi nga nag-aano siya sa SSS. O ngayon, nagtanong sinagot naman ng matanda at kung ano-ano nang tinanong at sabi niya sa matanda, sandali lang po, mag-antay lang po kayo. 20 minutes na nag-aantay yung matanda, hindi pa bumabalik yung kausap. So, abuti, dumating yung anak niya, nakita niya, pinatay agad ng anak. They found out after 20 minutes, nasimot yung pera niya sa 5 bangko. Almost 1 million pesos. So yun ngayon ang iniimbestigahan namin kasi hindi naman pwede na walang mananagot dito sa scam kasi kailangan namang mawala na lang ng matanda yung 1 milyon na pinaghirapan niya. So yun ngayon iniimbestigahan. So sinasabi ko sa mga nakatatanda na huwag ho kayo agad maniniwala kung may magte-text sa kanila na may pera sila dito, nanalo sila dito, may kokolektahin sila dito. Huwag silang maniniwala maski galing pa sa bangko. Kasi marami yon. Sa akin yan, daming nagte-text galing sa bangko na meron daw akong pera sa ganito, makokolekta, may napanalunan ako, ganun-ganon. Kung meron hong link, kung may link po yung pinadala sa inyo, huwag po yung i-click yung link dahil scam po yon. Opo. Walang bangko na nagpapadala ng link.
o kaya maski sino man, basta may link po, wag ho ninyong bubuksan, wag nyong i-click dahil scam po ito. Marami pong na-scam. Kaya meron din po kaming batas yung cyber fraud na i-approve na rin namin itong pagpasok dito sa committee ng senior citizen para po talagang mahinto na yung panloloko sa mga nakatatanda. Opo. So, ibig sabihin na magkakaroon ho ba, Kong, ng mas mahigpit na regulasyon laban po doon sa mga yes. kumpanya o individual? Yes. Mm-mm. Yes, oo, yes. Definitely. At kinausap na rin namin mga PNP, NBI na gagawa din ng hakbang kagaya ng... Kasi ang problema kasi nila, marami nga talagang nai-scam. Pero ang problema nila, yung secrecy of the bank. Na kung mag-imbestiga sila, hindi ibinibigay ng bangko yung kailangan nilang information kasi nga because of the secrecy of the bank. Kaya yun din ang isang pag-uusapan namin sa Kongreso kung anong gagawin namin dito sa batas na ito. Opo. Na secrecy of the bank, no? Oo. At saka, inaayos namin lahat para hindi na makapanloko yung mga manloloko na walang konsensya at ang tinatarget pa yung mga matatanda. Magkakaroon ho ba, Yes. may plano ho bang magkaroon ng mga seminar para sa mga senior citizen, kaugnay nga po dito sa mga issue tulad ng ganito? Yes. Ngayon, yun ang ginagawa ko na i-inform sila na huwag silang basta-basta maniniwala sa mga nagte-text sa kanila at tumatawag sa kanila. Basta may ganon, ipatayin nila agad. Ako basta may ganyan na tatawag, papatayin ko agad. Kasi pag pinagtagal mo, makukuha nila yung mga details mo. Opo. At kung isa po sa mga, siyempre, talagang problema at mga malaking hamon na kinakaharap ng ating mga senior citizen ay ang kanilang kalusugan. Ano po ba yung mga batas o mga programa po na meron po kayong isinusulong para po dito sa pagdating naman sa kalusugan ng ating mga senior citizen? Yes, pagdating sa kalusugan, hindi naman ako tumitigil na nakikipag-usap sa presidente ng PhilHealth, si Dr. Mercado, para madagdagan ang mga packages for senior citizen. Gaya nga po noong nakaraang presidente, si Ledesma, nahingi ko po na libre na lahat yung dialysis. Kasi noon, yun lang treatment. 3 times a week ang binabayaran. Yung nagdialysis ang bumibili ng gamot at mga gamit. Sabi ko, kung wala na silang gamot, paano sila wala na silang perang pambili, paano sila makakadialysis? Di mamatay na lang sila, sabi ko. So, you might as well, binigay na ninyong libre yung treatment, bigay na lahat. So ngayon, magmula pa noong October 2024, ay libre na po ang dialysis. Kasama na po ang gamot at dialyzer, lahat po ng gamit. Kasi noon, 4,000 lang yung package. Ngayon, naging 6,350. Kaya kasama na po yung mga gamot at mga gamit na nagagamitin. Libre na po. Sa government hospitals at saka mga PhilHealth accredited na private hospitals and clinics. Libre na po ang dialysis. Ngayon naman po, merong pinaganda nila yung konsulta. Yung konsulta program na project ni First Lady Lisa Marcos ay pinaganda ngayon, pinalawak ng PhilHealth. Yung libre na po ang konsultasyon, libre ang laboratory at may kasama pang libreng gamot na 20,000 a year. So parang 1,600 a month. Kung anong pangangailangan nilang gamot ay libre na po nila makukuha sa Yakap Clinic, Yakap Providers. Ito po ay makikita sa website ng PhilHealth. Ibukas po ninyo yung website ng PhilHealth at makikita po ninyo lahat yung mga Yakap Clinic na pupuntahan ninyo. Kung anong malapit po sa inyo, doon po kayo magpa-register. At pag naka-register na po kayo, libre na po yung check-up, laboratories at saka libreng gamot. Worth 20,000 a year.
Opo. Kung para po sa lahat ng mga senior citizen, maaari ho ba silang kumontak, makipag-ugnayan po sa inyong tanggapan at sa inyong opisina po para sa kanilang mga pangangailangan kung meron man? Jake, bukas ang aking opisina sa lahat ng oras, Monday to Thursday, 8 o'clock to 6 o'clock. Kung minsan inaabot kami ng 10 o'clock sa dami ng tao. Yung opisina ko ang araw-araw parang piyesta. Wow. Ang dami palaging tao humihingi ng tulong o kaya nakikipicture o nakikipagkwentuhan o nakikipiknik. Kasi kung ang dami pong pagkain naman sa opisina dahil tuwing may darating, magdadala ng pagkain. Kaya naging picnic po yung opisina ko. So ayan po, bukas po yung aking opisina para sa mga humihingi ng tulong. Opo. And hopefully ay matutulungan po namin lahat. Opo. Actually naman po, lahat naman ng pumupunta sa opisina, kasi yun ang billing ko sa mga staff ko, na walang aalis dito na hindi matulungan. At ayoko makikita na nakasimangot kayo. Gusto ko palagi lang kayo nakangiti Yan. at maayos ang pagtanggap nyo sa ating mga bisita. Meron ho ba kayong mga opisina rin po, Kong, doon sa mga iba't ibang syudad? Kasi may mga nagtatanong din, baka meron daw mga opisina daw kayo, ang United Senior Citizen Party List, para po ay magpaabot ang kanilang mga reklamo o kanilang mga concern hinggil nga po sa mga senior citizen. Yes, yung kung minsan ginagamit ko yung mga presidente ng organization na sila na ang mag-disseminate sa mga members up to the barangay kung ano yung mga privilege nila at benefits nila, at kung may kailangan silang tulong ay sabihin lang dun sa presidente at yung presidente ang magsasabi sa amin. Kaya lang alam mo ba Jake, na everyday kulang yung 30 na nagte-text sa akin. Ewan ko siguro kung saan nila pinagbalitaan siguro yung cellphone ko. Opo. Nagte-text sa akin humingi ng tulong. At sila naman, maski hindi ko sila nakikita, hindi ko sila kilala, ay natutulungan sila. Wow. Alright, Kong, siguro huling mensahe po ninyo sa ating mga kababayan nanonood, nakikinig po sa mga oras na ito. Ayan, sa aking mga minamahal na senior citizen, ito lang po ang hindi ho pa nga ako dahil ginagawa ko na po, ay hanggat nandito po ako, hanggat nandito, humihinga ang inyong kapatid, si Mila Aquino Magsaysay ng United Senior Citizens Party List, ay makakaasa kayo na ipaglalaban ko ang inyong karapatan, kapakanan, pribilehyo at benepisyo. Hindi po tayo titigil hanggat makuha natin lahat ang ating pangangailangan, na ibibigay ng gobyerno lahat ang ating pangangailangan, lalong-lalo na sa kalusugan, para wala na po tayong alalahanin.